Una sa lahat, exclusive! Pagdampot ng 4 na kalalakihan sa isa pang lalaki sa Mandaluyong sa pool sa CCTV. Naglalakad ang lalaki na nakaitim na sando nitong Huwebes ng gabi. Maya-maya, sinalubong siya ng isang lalaki habang lumapit naman ang isa pa para pusasan siya. Nagpupumiglas pa ang nakasando habang pilit siyang isinasakay sa isang van. Saan kaya siya dinala? Abangan yan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 16 patay sa inkwentro sa pagitan ng membro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Bakbakan dahil daw sa agawan sa lupa. Mga buwibisita sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay, patuloy ang pagdagsa sa mga sementeryo ngayong All Souls Day. Sa mga nagbabalak ng bumalik sa Maynila ngayon pa lang, lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway, silipin. Serye ng pagpatay at pagnanakaw sa mga baka, iniimbestigahan sa Tugigaraw. Killer, tinutugis. Bubong ng istasyon ng tren sa Serbia, gumuho. Hindi bababa sa 13, patay. Aktor na si John Estrada, spotted sa isang bar kasama ang isang mystery woman. Sa pool sa CCTV, ang tila pagdukot sa isang lalaki sa Mandaluyong City nang idulog ang insidente sa mga pulis na pag-alamang ang sariling ina pala ang nagpadampot sa lalaki para iparehab. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Mag-aalas 7 ng gabi nitong Huwebes, nakunan sa CCTV ang pagdampot sa isang lalaki sa Mandaluyong. 3 ang agad umakbay sa lalaking nakasando, habang lumapit naman ang isa pa at tila pinosasan ang lalaki. Saka sila naglakad. Isinakay ang dinampot na lalaki sa isang van. Sinubukan pang habulin ng live-in partner ng lalaki ang sasakyan. Nung lumabas po ako, pumunta ng tindahan, hindi ko na malay na sumunod pala siya. Tapos habang sumusunod siya, may mga lalaki na lumalapit na sa kanya. Sabi ko sa mga lalaki, "Sir, ano po kasalanan ng asawa ko? Bakit niyo po siya hinuhuli?" Ang sagot niya lang po sa akin, "Ma'am, huwag ka po mag-iskandalo. Alam po ng pamilya niya to. Ikaw ba si Bombay?" Tapos ayun na, sabi niya lang, "Mga pulis to." Tapos inakbayan na po siya. Nang idulog ng live-in partner sa mga otoridad ang insidente, nilinaw nilang hindi mga pulis ang dumampot sa lalaki, kundi mga tauhan ng isang pribadong rehabilitation center. Napag-alaman po natin sa mga magulang at mga kapatid na ito po ay kinuha, yung kanilang kapatid na lalaki ay kinuha po ng grupo ng, kumbaga empleyado po ng isang rehabilitation center, na isang pribado po. Hindi po talaga siya pandurukot dahil ang magulang ay gustong iparehab ang kanyang anak. Ipinagtaka naman ito ni alias Maya dahil hindi naman daw gumagamit ng droga ang kanyang live-in partner. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panayam ang ina ng lalaking dinampot pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Pero inamin niyang siya ang nagpadampot sa anak. Ginawa raw niya yun dahil sa napansing pagbabago sa ugali ng anak. Kwento po ng magulang, wala pang resulta yung kanyang laboratory test. Pero nakita ng magulang kasi na may changes sa kanyang behavior, attitude, lagi siyang inaaway. At ang tawag na lang sa kanya is instead na mommy, first name na lang. So bilang nanay, nakita niya na parang mali yata yung attitude ng kanyang anak. Sinadya rin daw ng pamilya ng lalaki na huwag ipaalam sa live-in partner ang pagpaparehab. May karapatan ako asawa ko kahit hindi ako kasal sa kanya. Paano yung mga anak ko? Kahit ba sabihin nila, susustentuhan nila, gusto ko makita ang asawa ko. Gusto namang anak ko makita ang tatay nila. Inimbestigahan na ng pulisya kung may nalabag na batas sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. 16 na ang patay sa bakbakan sa pagitan ng dalawang paksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nagugat ang bakbakan nitong Miyerkules dahil sa agawan ng ekta-ektaryang lupain. Humupa lang ang tensyon matapos magkasundo ang dalawang panig.
Bukod sa mga nasawi, 7 ang nasugatan. Kabilang sa napagkasunduan ang mamamagitan ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para maayos ang gusot. Hinigpitan naman ng mga pulisya at militar ang seguridad sa lugar. Naka-full alert pa rin ang pulisya sa Manila North Cemetery ngayong araw ng mga kaluluwa. Patuloy naman ang paghahanap sa isang babaeng nawala sa sementeryo kahapon. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, marami pa rin bang humahabol na makabisita ngayon dyan sa Manila North Cemetery? Andre, hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin dito sa Manila North Cemetery. At ilan nga sa mga nakausap natin kanina, mas piniling ngayong araw bumisita para daw makaiwas sa siksikan. Maagang bumisita ngayong araw sa puntod ng kanyang nanay ang senior citizen na si Teresita sa Manila North Cemetery. Ayaw na raw kasi niyang makipagsabayan sa dagsa ng mga tao tuwing November 1. Kasi hindi masyadong maraming tao, maginhawang pumunta rito. Bagamat mas kaunti na kumpara kahapon ng mga bumisita, naka-full alert pa rin ang mga pulis. Mahigpit pa rin ang seguridad at gaya ng dati, marami pa rin ang nakumpiskang mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo. May mga nakaantabay pa ring medical team at ilan nga sa mga bumisitang senior citizen ang tumigil muna rito para magpa-check ng kanilang blood pressure. Bandang 2:00 ng hapon, tinatayang umabot sa halos 200,000 bumisita sa Manila North Cemetery. Yung nakikita nyo ng flow ng tao na pumapasok, steady yan mula pa kaninang umaga. Nina-expect namin pag medyo bumaba ng araw ulit bubuhos. Dati kasi hanggang 5 p.m. lang yung pagbibisita, but now there is an extension of 2 hours. So we expect na marami pa rin hahabol. Samantala, naiulat namang nawala sa sementeryo ang 47 anyos na si Joan Razon kahapon. Kaya hiwalay kami, papasok na kami dun sa loob. Tuloy-tuloy siya. Ako naman nakasakay sa wheelchair. Hindi ko alam na wala na pala siya sa likod. Patuloy pang hinahanap si Joan. Sa may mga impormasyon o nakakita kay Joan Razon, maaaring mag-report sa Manila Police District o tumawag sa kanilang hotline. Andre, as of 5 p.m. ngayon, pumalo na sa 300,000 yung crowd estimate dito sa Manila North Cemetery. At kung makikita nyo yung sa aking likuran, ito yung mga kapatid natin tapos nang bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At palabas na ngayon dahil paalala nga ng otoridad hanggang 7:00 lang ng gabi yung pagbisita dito sa Manila North Cemetery at wala ng extension. So doon sa mga kapatid natin na hahabol or nagtatangkang humabol ngayon, pwede naman daw bukas ng 5:00 hanggang 7:00 ng gabi. Andre? Mag-iingat kayo dyan. Nag-uulat mula sa Manila North Cemetery. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Kung ang karamihan ay sa November 1 o araw ng mga patay dumarayo sa mga sementeryo, ang mga residente ng Angono Rizal ngayong araw bumisita ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ang mag-inang Nina at Romualdo Sampaga, taimtim na pinagdasal ang kanilang padre de pamilya sa Angono Public Cemetery kanina. Tayo na kayo mag-ala sa nanay ko, sa mga kapatid ko, ako na pumahala. Ngayong November 2 o All Souls Day rin, dinalaw ni Rosemary ang kanyang pumanaw na kapatid at pamangkin. Nasa ika-6 na palapag ng apartment type na libingan ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nagpasuyo na siya sa iba na maiakyat ang dala niyang kandila at alay na pagkain. Hindi naman namin kayang mag-akyat eh. Wala po bang hagdan? Meron po, pero may rent po. 20 yata. Wala naman daw bayad ang pagpapasuyo ng kandila sa matataas na nicho dahil pagpapaganda ng lapida ang talagang racket ng mga tao sa sementeryo. Ayon sa trabahador na si Khalid, nasa 500 piso ang kanyang puhunan para sa pintura, paintbrush at liha. Pipintura lettering po. Magkano ang singil sa ganon? 300 po, depende po eh. Sa wala talaga, bababaan na lang po namin. Ilang lay minister naman ang naabutan ng News 5 na nagbabasbas ng mga puntod para sa kapayapaan ng mga namatay. Ayon sa kanila, nakaugalian na raw talaga sa Angono na sa araw ng mga kaluluwa dinadalaw ang mga patay. Marahil siguro dahil sa isip nila November 2 ay para sa mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Kaya yun na yung talagang itinakda nila na tuwing November 2, dun sila dadalaw. Pero kahit anumang araw ang pagdalaw, ang higit na importante raw ay naaalala at naipagdarasal natin ang mga yumao. They need our prayers. Kaya tayo nagdadasal para sa kanila.
para sa ikapapayapa ng kanilang kaluluwa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang nangyaring extrajudicial killings o EJK sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Sa kabila ito ng pag-amin ng Pangulo na mayroon siyang death squad noong alkalde pa siya ng Davao sa pagdinig ng Senado tungkol sa drug war. Sakali man daw na imbitahan siya ulit sa kaparehong pagdinig ng Kamara, bukas naman daw na magpunta si Duterte basta't kakayanin ng kanyang katawan. Tutal, anya, kapareho lang din naman ng testimonya niya sa Senado ang sasabihin niya roon. Matatandaang hindi nakadalo sa unang hearing ng House Quadcom si Duterte dahil masama raw ang kanyang pakiramdam. Ang gusto lang malaman nila na extrajudicial killing. Sinabi ko wala. Maraming patay, pero hindi, sinabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit lang nila, okay man ako magkapiro. Total, pareho rin ang sagot ko. Sa ulat panahon, posibleng may mabuo o pumasok na 2 bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon sa Pag-asa, tatahakin ito ang Luzon. Sa ngayon, bagyo. Hindi rin natin inaalis yung posibilidad ng landfall scenario. Sa ngayon, asahan ang maaliwalas at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang dito ang Metro Manila, pero may tsansa pa rin ng biglaan at sandaling pagbuhos ng ulan. Lalo na sa hapon at gabi, bunsod ng easterlies o hanging nagmumula sa silangang bahagi ng mundo, partikular sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, idineklara ang November 4 bilang Day of National Mourning para sa mga nasawi ng Bagyong Christine. Sa proklamasyong inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, hiniling niyang mag-alay ng panalangin para sa mga nasawi at mga naiwan nilang kaanak. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 146 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine. Higit 7 milyong individual naman ang naapektuhan. Patuloy na pinaghahanap ang isang nawawalang cargo vessel sa Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpalipad na sila ng air assets para tumulong sa paghahanap sa MV Santa Monica. Nawala ng kontak ang mga otoridad sa bangka 5 araw matapos umalis sa Taytay, Palawan noong October 22. Lula nito ang 14 na tripulante at 100 kalabaw na dadalhin sana sa Metro Manila. Noong linggo, may nakitang mga palutang-lutang na kalabaw at gamit sa karagatan ng Palauan sa Occidental Mindoro. Kinwestiyon naman ng ilang kaanak ng mga sakay ng MV Santa Monica kung bakit pinayagang lumayag ang barko. Ang problema po kasi namin, yung Coast Guard po talaga. Kasi unang-una po, bakit po sila binigyan ng clearance kung alam naman po nilang may bagyo? Ito naman mga kapatid, abiso naman po para sa mga kapatid nating motorista, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina habang may nagbabadya namang taas presyo sa diesel. Sa forecast ng UniOil, tataas ng hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel. Posible naman ang 20 centavos na rollback sa litro ng gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod po yan ng bumababang supply ng krudo at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Susunod, traffic sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Undas Weekend. Sisilipin natin live. Mount Canlaon sa Negros Island, 3 beses nagbuga ng apo ngayong araw. At Chris Aquino, bakit kaya sumasailalim sa physical therapy? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Problemado ngayon ang pamunuan ng pinakamalaking public cemetery sa Cebu City. Tambak na kasi ang mga butong tinanggal na sa nicho at hindi na binalikan ng kanilang mga kaanak.
At live mula sa Caretas Cemetery sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, ano bang gagawin sa mga buto na hindi naman na-claim na ng mga kaanak? Isa nga sa naging problema ngayon dito sa Caretas Cemetery sa Cebu City ay ang mga libo-libong buto na nakatambak sa depository room dito sa sementeryo. Sako-sako mga buto, bawat isa may pangalan. Ito ang mga butong tinanggal na sa mga nicho matapos ang 5 taon simula ng ilibing ang mga ito. Kapag hindi raw ito kinuha ng mga kaanak, inilalagay ito sa bodega ng sementeryo. Nasa mahigit 1,000 unclaimed bones ang nakalagak dito sa Caretas Cemetery sa Cebu City. Kapag napuno na ng buto ang bodega, ililibing na sila sa mass grave. Inabutan namin si Roshane, taimtim na nagdarasal sa harap ng mass grave. Dito umanon dinala ang labi ng kanyang ina matapos nilang hindi kunin ang mga buto nito. Pag-amin ni Shane, di nila nadadalaw ang kanilang ina ng matagal na panahon. Aminado ang pamunuan ng sementeryo na hirap silang makontak ang mga kamag-anak ng mga labi. Experience ko talaga dyan, sir. Nagre-reklamo talaga sila. Bakit daw hindi sila na-abisuhan? Paano kami mag-abiso na yung sa record sa logbook wala namang contact number? Feeling ko po kasi yung kahit naman po siguro ako pag namatay, yung hindi bibigyan ng importansya ng family, sakit po. Sakit na yung iba may recente na libingan, tapos siya dyan lang, hindi ko ma-identify kung nasan siya dyan. Nasa 6,000 ang renta ng puntod dito sa loob ng sementeryo, sa loob lang ng 5 taon dito sa Caretas Cemetery. Nasa mahigit 10,000 ang nakahimlay dito. Nikki, ang ginawa ngayon ng pamunuan ng Caretas Cemetery ay hinihinga na nila ng contact number ang mga kamag-anak ng mga nakahimlay dito o mga namatay dito sa sementeryo. At pakiusap lang nila sa mga kamag-anak ng mga yumaon sa mahalap sa buhay ay makipag-ugnayan sa pamunuan ng sementeryo, lalong-lalo na kung nalalapit na ma-expire ang kontrata ng puntod ng kanilang mahal sa buhay. Nikki? Maraming salamat, John Aroa. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga magbabalikan sa Metro Manila mula probinsya sa pagtatapos ng undas. Pero may ilan pa ring humahabol umuwi sa probinsya. At live mula sa North Luzon Expressway, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang lagay ng trapiko dyan sa NLEX? Andre, sa mga oras na ito ay mga ilan-ilan na nga tayong kapatid yung pabalik na sa Metro Manila. Pero kanina ay may ilan din tayong nakausap na sinadya talaga na ngayon bumiyahe panorte para sa undas. Tanghali na ng bumiyahe ang pamilya Arumin ngayong Sabado. Mula Maynila, pupunta sila sa mga kaanak sa La Union para na rin makabisita sa mga yumaon nilang kaanak. Sinadya nila ngayong bumiyahe dahil ayaw na raw nilang maulit ang sinapit noong 1 taon. Hirapan kami sobra, pero may ilang oras yun. Hindi lang 7 hours. Isang van kami. May mga bata kaming kasama. Mahirap. Kaya ngayon, iwas muna. At least makakarating naman kami kahit makakahabol pa rin naman kami. Ang biyahero namang si Ruby tutulak pasubik. Aniya mas praktikal ang bumiyahe ng November 2 kung kailan halos nakauwi na ng probinsya ang lahat. Maganda, mabilis, syempre. Mas less hassle. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, naging maayos ang pag-uwi ng mga biyahero simula nitong Huwebes hanggang kahapon. Nakapagdagdag din daw sila ng 3 toll booths para iwas siksikan ang mga sasakyan. Ngayong gabi naman, inaasahan ang pagbalik ng ilang biyahero mula norte pa Maynila. Later this afternoon hanggang early evening, baka meron na pong babalik some of our motorists. Pabalik na po ng Metro Manila, so kami po ay nakaprepare naman na po. Posible raw na bumigat ang daloy ng trapiko bukas ng hapon. Yung inaasahan natin na dagsaan ng pag-uwi ay maaaring bukas pa rin po, Sunday ng hapon, starting normally around 2 p.m. Tuloy-tuloy na po yan hanggang gabi and also early Monday morning, sir. Mula Linggo hanggang Lunes, inaasahan ng pamunuan ng NLEX mula 300,000 na dumaraan dito, madaragdagan ito ng 30,000. Nagpaalala rin ang mga otoridad na ugaliing i-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe.
Andre, sa ngayon ay smooth moving pa yung mga sasakyan sa parehong lane nitong North Luzon Expressway. Pero kanina, pasado 5:30 ng hapon, ay nakita na natin yung bilang ng mga sasakyan na doon naman sa southbound lane o yung papunta sa Metro Manila. Dahil kanina, simula tanghali ay halos wala nga dumaraan dito sa Balintawak Toll Plaza. Andre. Mag-iingat kayo dyan ha. Nag-uulat mula sa NLEX Balintawak, Rainiel Pawid. Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine Air Force ang pagsadsad ng isang eroplano nito sa Batanes. Nangyari ang insidente habang palapag ang C-295 aircraft sa Basco Airport kahapon. May dalang relief goods ang eroplano para sa mga nasalanta ng Bagyong Leon. Wala namang nasugatan sa mga crew habang naipaabot naman ang tulong sa evacuees. Pansamantala munang isinara ang Basco Airport hanggang bukas habang gumugulong ang investigasyon. Sa ibang balita, 3 beses po nagbuga ang abo kaninang umaga ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon po sa PHIVOLCS, aabot sa 800 metro ang taas ng pinakawalang abo ng bulkan. Bukod dyan, nakapagtala rin ng higit 30 pagyanig. Nagbuga rin ito ng halos 7,000 toneladang sulfur dioxide. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Ibig sabihin po nito, mas aktibo na ito. Ipinagbabawal ang paglapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Binabantayan naman ng PHIVOLCS ang pamamaga ng bulkan. Tinitingnan po natin kung ito pong pamamaga na ito ay magpo-progress sa upper slopes o sa taas ng bulkan dahil kapag ito po ay nangyari na, maaari na po tayong naharap sa ating eruption o yung magmatic eruption. Mataas po ang tsansa na magkaroon po tayo ng magmatic eruption in the near future. May panawagan ng grupong karapatan sa mga mambabatas ngayong araw ng mga kaluluwa. Anila dapat magkaroon ng pagdinig para sa mga umano'y biktima ng enforced disappearances. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa pag-aalay ng mga bulaklak, pagtitirik ng kandila, at mga sinulat na liham at tula, ginunita ng mga kaanak ng mga desaparecidos o mga biktima na sapilitang pagkawala ang araw ng mga kaluluwa sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Pero hindi pa namin kayo nakikita. Kundi sa alaala lamang at gunita. Kabilang sa mga patuloy pang pinaghahanap ang aktivistang si Jonas Burgos na dinukot noong April 28, 2007. Sariwa pa rin sa kapatid niyang si JL ang nangyari, 17 taon na ang nakalilipas. Pero ang mas masakit, hindi raw nila alam kung buhay pa o patay na si Jonas. Pinakamahirap yung hindi mo alam ang sagot. That's the hardest part. Walang closure. Medyo conflicting na emosyon. Magtatalo talaga siya sa loob ng iyong puso. The only thing that we can hang on right now is hope. April 28, noong nakaraang taon naman huling nakita, sa Taytay Rizal, ang Indigenous People's Rights Defender na si Dexter Capuyan. Ang kapatid niyang si Eli, ramdam pa rin ang pangungulila sa kanyang kuya. Ilang araw na ang lumipas, ilang linggo, mahigit 1 taon na, tumigil na ako sa pagbibilang. Dahil bawat araw na dumadaan, nadadagdagan ng sakit. Kabilang si Dexter sa 14 na umano'y biktima ng enforced disappearances sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nila, isa sa mga pinakamasakit na krimen, no? Na mararanasan ng kahit sinong kamag-anak yung enforced disappearance dahil hindi mo alam yung estado ng iyong mahal sa buhay. Wala kang puntod na pupuntahan. Hindi mo alam kung saan hahanapin ang mahal mo sa buhay. Naipasa ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act noong 2012. Pero hindi raw yan sapat, lalo't nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang mga pagdukot. Kaya panawagan ng grupong karapatan sa mga mambabatas magkaroon ng pagdinig tungkol sa enforced disappearances. May papel ang ating legislative bodies
na magsilbing oversight, no, sa kung paano ito pinapatupad. Pinapatupad ba to o inaikutan? Pinapatupad ba to o inaapakan? Pero habang wala pa yan, patuloy daw na aalalahanin ng mga kaanak ng mga desaparecidos ang mga mahal nila sa buhay. Hindi raw sila hihinto sa paghiling ng hustisya sa pag-asang sila'y makakapiling nilang muli. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, mga salarin sa serye ng pagnanakaw at pagpatay ng mga baka sa Tuguegarao, tinutugis. Bubong ng subway sa Serbia gumuho. Di bababa sa 13 ang patay. At mga taga-Guatemala, bakit kaya nagpapalipad ng mga saranggola tuwing undas? Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. May gumagalaw manong mga killer sa Tuguegarao City, pero ang kanila pong target hindi mga tao kundi mga baka. Kamakailan natagpo ang patay ang bakang ilang araw nang hinahanap ng may-ari. Kinatay na magnanakaw ang baka at tinanggalan ng karne sa leeg. Aabot sa 70,000 piso ang halaga ng baka. Ito na ang panlimang baka na napaulat na pinatay at ninakaw sa lungsod. May lead na raw ang mga otoridad sa grupong nasa likod nito. Dismayado ang ilang nagtatanim ng kalabasa sa Lanao del Sur dahil sa mababang presyo sa merkado. Pag sa market, ang mahal-mahal. Dito sa ating mga farmer, kukunin lang ng piso. Yan ang sentimiento ng magsasakang si Merjan Ngaso. Ayon kay Merjan, nasa 6 hanggang 7 piso lang daw ang farm gate price ng kalabasa. Lugi raw sila sa ganitong presyohan sa laki ng kanilang puhunan. Wala naman daw silang pasilidad para sana ma-preserve ang mga naaning kalabasa para hindi tuluyang masira. Sana matulungan kami, halimbawa, matulungan man lang kami kahit kalahati lang sa binhi namin. Sa ibayong dagat naman, 13 po ang nasawi sa pagguho ng bubong ng isang istasyon ng tren sa Serbia. Yan at iba pang Frontline News abroad sa report na ito. Sari-saring heavy machinery ang kinailangang gamitin para mahanap at maialis ang mga natrap sa pagguho ng bahagi ng bubong ng isang railway station sa Serbia. Gumuho ang mahigit 100 pulgadang haba ng bubong kahapon alas 11 ng umaga. 13 ang naiulat na nasawi. Nagpapatuloy pa ang rescue operations. Sa Valencia, Spain, libo-libong volunteer ang tumulong sa pamamahagi ng mga gamot at pagkain sa mga nasalanta ng matinding pagbaha roon. Mahigit 500 sundalo naman ang patuloy pang nagsasagawa ng search and retrieval operation. Sa huling tala, mahigit 200 ang naiulat na nasawi sa itinuturing na deadliest flood doon simula noong 1970. 5 ang sugatan sa isang drone attack sa isang gusali sa Ukraine. Sa video, makikitang isa-isang inilalabas mula sa nasirang gusali ang mga biktima. Inaalam pang dahilan sa likod ng pag-atake. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ngayong ginugunita natin ang mga alaala ng mga yumao nating mahal sa buhay, hindi pwedeng malimutan ang pagtirik at pag-alay ng mga kandila sa kanilang puntod. Pero paano nga ba nagsimula ang paggawa ng kandila sa isa sa mga pinakamatagal ng paggawaan nito sa Caloocan? Narito ang report ni Jester De Los Santos. Simbolo ng pag-alala, paggabay sa mga kaluluwa at kapayapaan. Di nawawala ang mga kandila tuwing undas. Kaya ang pabrikang ito ng kandila sa Caloocan, kahit halos 6 na dekada nang nagbibigay liwanag, di pa rin nauupos ang sindi. Ikatlong henerasyon na ng mga magkakandila ng kanilang pamilya si Tricia. Kwento niya, sa simpleng takure at lata, sinimula ng kanyang lolo ang Dome Rose Candle Manufacturing. Nambasukan po siya sa isang kandila. Okay. Kaso po, dumating yung point na meron silang hindi pagkakasundo ng naging amo niya. So, noong 1966, nag-decide siya na gumawa ng sarili niya. Hango ang pangalan ng kanilang negosyo mula sa pinagsamang pangalan ng kanyang Lolo Domingo at Lola Rosalia. Ang negosyong nagsimula noon sa ilalim lang ng kanilang tahanan,
ngayon pinapaikot na sa 3 palapag na gusaling ito. Trisha, alam mo, na-amaze ako kasi parang inisip ko parang pagkandila, ang simple lang naman pero ang dami yung pasilidad dito. Ito for example, anong ginagawa dito? So ito po yung aming makina sa paggawa ng vigil. Vigil candles yung maliliit, yung Maliliit. punggok. Opo. Tapos ito na siya. Tapos ito pa yung madalas nating makita sa mga puntod, halimbawa saka sa simbahan mismo. Anong tawag dito? Ang tawag po sa amin dito is arte glass ring type. Okay, ayaw natin. So ito, pwede na tayo mag-scoop kasi meron tayong mga tinunaw na wax dyan kanina. Opo. Ano, subukan natin? Ganito lang talaga? Opo, ganyan. Nadamihan ba? Saka po natin sa Mainit siya. Oo nga, nararamdaman ko yung init. So sa second floor po ginagawa ng aming altar candle. Sa ikalawang palapag naman, ginagawa ang kanilang altar candles. Dito mano-manong binubuhos ng mainit na wax habang pinapaikot hanggang sa mahulma ang makapal na kandila. Habang sa 3rd floor, makikita ang kaliwat kanang kawa ng tunawan. Dito rin binubuo ang scented, hand-painted at carved candles. Ang kanilang vigil candles mabibili sa halagang 100 pesos kada isang supot. Habang ang altar candles naman nagkakahalaga ng 80 hanggang 260 pesos. At ang patok na ring type candles, 80 hanggang 150 pesos. Sa ngayon, pawang mga kaanak ni Trisha ang trabahador sa kanilang kandilaan. Ang nag-aalab na dedikasyon ni Trisha ang nagpapatuloy ng kanilang tradisyon. Ang kanya ngayong nais, di mawala ang liwanag hanggang sa susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jess De Los Santos, News 5. Samantala, sa isang komunidad naman sa Guatemala, ipinagdiwang ang Day of the Dead sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga higanteng saranggola. Isa raw po itong tradisyon na mahigit 1 siglo na. Naniniwala mga lokal na pagpatak ng alas 4 ng hapon, ginagabayan ng mga kaluluwa ang mga saranggola. Sinasabitan din nila ito ng mga liham para sa mga yumao. Naniniwala silang makakarating ang mensahe sa kanila. Buwan ang inabot bago matapos ng mga residente ang mga giant kite. Sumasailalim sa physical therapy ang queen of all media na si Chris Aquino. Sa larawan na ibinahagi ng kanyang kaibigang si Dindo Balares, makikitang gumagamit ng walker si Chris. Anya, kailangan niya ng therapy para makalakad dahil pumayat ng husto ang kanyang mga binti at hita. Matatanda ang na-diagnose ang TV host ng multiple autoimmune diseases o iba't ibang problema sa immune system at sumailalim sa ilang taong gamutan sa Amerika. Susunod, tikman ang pinipilang puto bumbong overload sa Santa Cruz, Maynila. At babaeng kasama ni John Estrada sa isang bar, palaisipan sa netizens. Mga kapatid, tuloy-tuloy pa po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Kung merong pares overload, abay meron ding dinarayong puto bumbong sa Maynila na talaga namang hitik sa toppings. Tikman natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Ituloy na natin ang spirit of Christmas. Amoy pa lang ng puto bumbong na ito, damang-dama na ang Pasko. Dito sa Santa Cruz, Manila, mas try ang dinadayong puto bumbong nila. Niluluto sa kawayan o bumbong ang giniling na galapong. Hintay-hintay lang ng ilang segundo at pag umuusok na, sign ito na luto na. Itaktak mo na, te. Ayan na nga, look so yummy. Kaya happy na naman ang certified puto bumbong lover na si Aling Ligaya. Sa isang linggo po, mga 3 beses po ako, lalo pag sumasahod po ako, bumibili po ako ng maramihan para po sa mga anak ko. Makijoin na rin ako kay Aling Ligaya. Sa pagkain ng puto bumbong, dapat may proseso. 1, tapos 2,
Tingin po kayo. Ayan. Tapos tinidor niyo po. Tapos tingin niyo po sa camera. Lapit niyo po. Ayan. Iingitin natin sila. Tapos subo po tayo. Pag subo, ready? Hindi niyo pa nga po nangunguya. I-level up na rin natin ang puto bumbong cravings mo, Aling Ligaya. Heto ang special toppings overload. Marami po yung cheese, tapos yung slice po ng leche flan, at saka po medyo madami-dami din po yung condensed. Sulit po yung binabayad yung 75 pesos. Sa afford delicious na puto bumbong overload, anong say mo, Aling Ligaya? Masarap, sir, kasi tama lang yung tamis niya. Hindi naman, hindi sobrang tamis kasi bawal mo sa akin sobrang tamis. Pangsingil na rin po. Kayo na po bahala rin. So, kayo na po magbabayad. Teka nga, paano ba nagkaroon ng puto bumbong sa bansa? Ang mga katutubong Pilipino, tulad ng mga Aita, nagluluto na sila sa loob ng kanin, sa loob ng buho. Inauna pa yan sa Pilipinas na dinatnan na lang ng mga Kastila. Pero yung mga Kastila, nung dinalan nila sa atin ang Kristyanismo, nagkaroon ng hindi na lang siya bilang isang dessert o merienda, kundi na-associate na sa simbang gabi tuwing magpapasko. Busog na naman tayo. Happy weekend mga kapatid. Mondi Lopez, News 5. Para sa mga Ginebra fans dyan, abay nakaisa na po ang Barangay Ginebra kontra sa TNT Tropang Giga matapos magwagi sa Game 3 ng PBA Governors Cup Finals. Sa fourth quarter na po nakalayo ang Gin Kings matapos ang dikitang laban sa unang tatlong yugto. Sa bisa ng mahigpit na depensa, nakabuo ng 12 puntos na bentahe ang barangay at kalaunan nakuha ang 85-73 na panalo. Nanguna si import Justin Brownlee para sa barangay matapos ang 18 points, 13 rebounds at 4 blocks. Sa kabila nito, lamang pa rin sa serye ang TNT 2-1. Magpapatuloy po ang PBA Finals bukas, Linggo, para sa Game 4. Spotted ang aktor na si John Estrada na may kasamang mystery woman sa isang bar. Sa reel na ini-upload ng isang netizen, makikita si John habang nakaakbay sa isang babae. Umabot na sa higit 3 milyong views ang video na umanire ng batikos sa ilang netizen. Nitong Hulyo, inamin ng aktor na nagkasundo sila ng Brazilian wife niyang si Priscilla Mireles to take a break. Next, wala si Jess. Kung sino nakaupo dito, alam mo na. Siya ang taga-tanong. At ako ang taga-sagot. So, tanong ko, kakasaka ba? I'm sure nakita mo na yung Apato TikTok challenge. Actually, madali lang naman siya. Pero dapat kumpleto tayo pag ginawa. Kasama si Jess na gagawin natin. Yes. Meron siyang mas kuwela at meron din siyang mas pa-cute lang. Pinag-usapan din namin to nila Dimples at Angela sa Good Morning Kapatid. Tingin ko di na bagay sa edad ko, pero kakayanin. Kasi po... Yan, push mo yan. Ha? Push mo Sige. yan. Hanggat kaya. Ito po, ang ilang personalities, hindi lang po kumasa dyan, abay nag-dress up pa po bilang sina Rosie at Bruno Mars para sa Halloween. Vloggers na sina AC Bonifacio at Johan Kyle Ong. Same ang fits at looks nila na parang music video talaga. Tinan mo ng kandang Apato. Gayang-gaya rin ang content creator na sila ni Aicardo at kanyang boyfriend na si Haji Alejandro, sina Rose at Bruno. Kitang-kita naman ang talent sa makeup transformation, no? Diba? Galing. Tsura pa lang, kuhang-kuha na nila. Hindi rin nagpahuli sa trend ang sikat na vlogger na si Mimia. Ang Halloween get-up niya, Rose na, yun nga lang, taga-Baklaran. sa kanyang caption. Game start! Hoy! Yung mga barkada mo nang babato sa bahay namin! Ha? Huwag kayong magbabato sa bahay namin!
Bentang-benta talaga si Mimia. Galit-galitan remix yung kanya. Sobrang galing yan si Mimia. Mimia, kung nanonood ka, ang galing mo talaga. Kaya talagang benta siya sa mga fans. So kailangan antayin natin si Jester, ganun ba? Para gawin natin. No? Para kompleto tayo sa ating apat to apat. Sana kumasa din si Jess dito sa app. Ano? Baka sumakit lang leg ko. Aba, mga kapatid, 53 days na lang po at Pasko na. Lapit na next, ha? Ready tayo dyan, kala nyo. At yun po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend